bakit hanggang ngayon walang ginagawa na investigation para at least ito mawala na doon sa isipan ng publiko na nagkakaroon ng pagtatakip doon sa issue. Kasi kung titignan nyo, Your Honor, Sandali lang, yung nga problema, you keep on barking about drug test result. Although medyo malayo na yan dito sa ating pinag-usapan dito about pediatrics, pero yung drug test result, you're claiming, so sana, pakita ninyo yung ebidensya. meron dito sa Meron Your Honor, ito po ano. Ito po yung drug test result na ang oras ay 2 minuto lang kinandak yung drug test. Your Honor, kung ako no, kung yung isang karaniwang tao na nagtatanong ano, kung kaya nilang sirain ang credibility ng isang katulad ko dahil lamang doon sa mga kaso na mga harassment case ano, bakit itong mga ganitong lumalabas na drug test ay hindi pansinin ng PIDEA? Ito, Your Honor, ano, kung mapapansin nyo, ang oras dito ay 12:15 p.m. at natapos 12:17:54 p.m. Ito po, Your Honor, oh, nandito po. Kung makikita nyo, hindi po inaaksyonan ng PIDEA. Ulitin natin, na-topic na natin yan mga kotsero. Ito ang ano dyan, ang kwento dyan. Kapag kasi nagda-drug test at within 2 minutes, merong ano may iniintay sila na lalabas na parang siyang pregnancy test eh. May mga linyang lumalabas. Pag within 2 minutes, hindi lumabas yung mga linya na yon, it means negative. Walang nakitang droga sa katawan. O walang trace ng droga sa katawan. Parang pregnancy test yan. Pag umihi ka at pinatak mo sa pregnancy test, may lalabas na 2 linya, within 2 minutes, ibig sabihin buntis. So, pag buntis, saan ka ngayon magpapa-confirmatory test sa, saan ba to? Sa, sa OB. Apparently, ganun din pala yon. Ganun din pala. Napag-usapan na natin to before. Ganun din pala sa mga testing kits ng drugs, yung mga home testing kits. Pag within 2 minutes, walang lumalabas ng 2 linya, hindi na siya ipinapa-confirm. Negative na yon. Ang pinapa-confirma lang daw na umaabot ng 2 oras, mga kotsero, ay yung mga may faint lines. Yung mga faint lang. Parang sa pregnancy test, may mga faint. Kahit may faint line, nagsabihin buntis ka. Ganun din daw yon sa drug test. Kahit may faint line, doon ikinokompirma kung totoo. Alam ko naman tayong lahat nakapagpa-renew na ng lisensya. Tayo, lalo pag driver ka sa Pilipinas, nagpapa-renew ka ng lisensya. Inaabot ba tayo ng oras doon? 3 oras para lang makakuha ng drug test result? Di ba hindi? Hindi tayo inaabot ng 3 oras. Depende na lang kung mahaba yung pila. Ganon din sa drugs. So, itong impormasyon na to is misinterpreted. Ngayon, kung kukwestiyonin nila yung yung papeles na yan, ba't hindi nila pinatawag yung drug laboratory or yung testing laboratory na nag-conduct niyan? St. Luke's BGC. St. Luke's BGC. Tingin nyo, isusuko nila yung pangalan nila para lang pagtakpan si President Bongbong Marcos. And during that time, candidate pa lang. Candidate Bongbong Marcos. Sino pa? Yung kakampi nila, si Vic Rodriguez. Siya yung nagdala niyan sa NBI at siya yung nagdala sa PIDEG at siya yung nagdala sa PIDEA. Ba't hindi nila imbitahan siya si Vic Rodriguez? Di ba ngayon nagsisisigaw si Vic Rodriguez, credible drug test. Sila nga ang nagpagawa noon before. Anong hindi credible dun? Ang ginagawa nila, Sandali, anong magiging grounds ng PIDEA para aksyonan yan? ito po yung discrepancy doon sa mismong oras. Pinakita mo na ba yan sa kanila? Opo, ito po, ngayon ko po, pinapakita ko po ngayon, Your Honor. Ngayon pa pala, sandali lang, ngayon mo pa pala ibibigay sa kanila. Tapos you are blaming them na hindi inaksyonan. Provide this committee, bigay sa PIDEA para mag-aksyonan nila. Your Honor, naipalabas na po ito sa news. Yan ang mahirap sa inyo. Post sa social media, tapos i-blame natin yung mga tao na hindi kumilos. Na hindi naman namin trabaho
Hindi pa trabaho ng PDEA, hindi ko trabaho na mag-monitor sa mga pinupost ng kung sinong magpo-post dyan. So you provide the evidence para we can work on it. Ganon dapat. Di ba? Yes, Your Honor. Ito, sir, Your Honor, related ito dun sa confidential information na lumabas. Kung yung confidential information, hindi nga nila inintindi. Hindi nila inintindi, Your Honor. Ito pa na nagdudumilat na drug test result na ito talagang hayagan na talagang nanatala Kaninong na, drug Your test Honor. result yan? Kaninong drug test result? Kay kay President Bongbong Marcos nung siya po ay kandidato pa. Kailan niyang ginawa? 20, nandiyan po yung pecha, Your Honor. Tingnan mo, may record ka, di ba? So ngayon, Resta. tinatanong mo, Tinatanong ko, Your Honor, kung bakit hindi naipatawag ng PIDEA yung drug testing facility na nag-conduct ng drug DOH test yan. na yan. Yan, PIDEA, bakit di patawag DOH yan. ng PDEA? Meron po silang authority, Your Honor. Kaya nga, bakit na ipatawag? Kasama Bakit na po ipatawag? sa mandato ng PIDEA. Sandali Hindi. lang, tanong, Your Honor. sagot ka. Bakit nila ipatawag? Yes, sir. Bakit nila ipatawag? Mandato po nila yun sa 9165, sa Comprehensive Alam Business ba License. nila kung anong dapat nilang DOH yan. Basta testing Yes, center, Your DOH. Honor. Alam, kung talagang inaalam lamang po nila Hindi, yung... sandali lang. Accreditation Alam ba lang si PIDEA. mahirap i-blame natin yung ahensya na for non-performance na hindi nila alam. Alam ba nila? Your Honor, binanggit ko po yan last hearing. Ay, Binanggit ko po rin hindi yan. naman. Porque binanggit mo, dapat i-provide natin. Hindi naman sila robot na dediretsyong kikilos na walang inahawakan na papel. Ibigay mo, saan na yung papel na yan? Nandun po sa kinuha ng staff niya, Your Honor. Pasirox mo, tapos bigyan mo PDEA. Okay. Dead air tayo dyan, dead air. Dead air na tayo. NSA. Oh, sorry, you're eating. Sorry. Kaya ko kayo inimbita last hearing para ma-explain ninyo to this committee and to the people watching this hearing right now kung ano ka-importante itong mga confidential, itong mga classified documents. Explain mo from restricted to confidential, to secret, to top secret. Ano yung mga classification yan at ano mga implication yan? Unauthorized disclosure of which will cause ganito, ganon. Meron ka bang wala DOJ na kang- ba yan? DOJ na. Yung sinasabi mo na 2 minutes na Drug test, Your drug Honor. test, that forms part for another investigation, ha? Ikuha natin yung PDEA na magtanong doon sa yung drug testing facility niyan. You want to say something? Go ahead. Your Honor, can I just say something regarding the drug test? The agency in charge of monitoring and regulating drug testing centers is not the PIDEA. It is the Department of Health. And I also checked with our laboratory service, kapag 2 minutes lang daw po yung lumabas yung results, it means negative. So hindi na kailangan ng confirmatory test. So talagang 2 minutes lang kailangan. Yun po ang sabi ng laboratory service namin. I just checked now. 2 minutes lang, labas ka ng result. Sir, kapag 2 minutes, wala pang Walang nakita. lumalabas, negative na yan. O, wala pang reactions, negative na yan. So there is no more need for any confirmatory test. Okay. 2 minutes. Ayan na naman, naghahanda na naman Your ng mic. Honor, mas maganda mismo yung chemist mismo ang magsabi. Hindi lang po What yung the sabi F? lang. Para at Hindi, least malinawan po, Your Honor. What yung the F? kausap mo is, kausap mo is chemist? Yes, with our laboratory service, Your Honor. Pangalan? Medtech yun, hindi yun chemist. No, Medtech. he was formerly with the compliance service, part of his job. Director Carion, Your Honor. Director? Carion. Carion. Yes, Your Honor. Si Derek. Si Derek. Yes, Your Honor. Andito ba? No, sir, he's in the office. We are communicating with him. Please, let him explain next hearing. Yes, May sir. next hearing pa tayo.
Pero pa, tapos na yung next mga week. issue na yan. Sure kayo dyan? Of course, sir, we, Explain would niya. like, we haven't seen the report yet. We would like to know who conducted the drug test. I'm not Sino sure. sana yung papel ko, Kumsek? Your Honor, si Director Carion, di naman siya chemist, Your Honor. Bakit kayo magdi-demand ng chemist? Sino ba nang gumagawa ng drug testing? Mga medtech? Kaya nga sa mga ospital yan eh. Sa mga clinic yan. Kaya nga DOH ang may hawak. Hindi mo kailangan ng chemist dyan. Bakit? Anong mag-iimbento ba sila ng bagong chemical dyan? Mag-handle ba sila ng mga dangerous substances para lang ma-testing ang drugs sa katawan ng tao? What the heck? Hindi naman chemist. Ang hilig sumabat nito ni Morales, nakakairita. Sobra. Ang hilig sumabat, hindi naman siya ina-address. Mag-iimbento ba ng bagong chemical dyan? Hindi kailangan ng chemist. Ang chemist, sa pharmaceutical companies. Doon ang chemist, sa pharma companies. Ay nako, Senator Bato. Former, ano siya? Pagalitan mo tong alaga mo. Carion is not a chemist. No, Your Honor. It's not He was, necessary. I think he was laboratory service, director of laboratory service before. Right now, he is my chief of staff and concurrent chief of the public information office, Your Honor. Lab. So So malamang anybody ano, can explain under him yung mga chemist. malamang medtech. Your Honor, it is DOH who conducted the drug test. It's not. DOH. DOH pala ito eh. Your Honor, Hindi ito private na kwan. Your Honor, St. Luke's. St. Luke's Medical Center, Global City, Your Honor. Oo nga, but it's Kaya accredited nga, by pero DOH. under the Department of Health sila. Correct. Lahat naman ng drug testing Accredited. laboratory. Accredited, Your Honor, yung mga Accredited. drug testing facility, Your Honor. Pero dapat yan, Your Honor, hindi si Director Carion ang magsasabi na ganito yung dapat chemist. But sino ka? Sino ka para magsabi kung ano yung dapat interviewin at dapat magsabi na legit ang isang bagay o hindi? Sino ka? Are you a chemist yourself? Are you a chemist yourself? No. You're not. Diyos ko, Senator Bato, pinapahiya ka nitong resource person mo. Sabi ni Vanderlip, parang pregnancy test lang yan. Exactly. So, kapag nabuntis ka, kailangan mo ng Your Honor, chemist para gusto ko patunayan na sana buntis ka ituloy- talaga. Kailangan chemist. O, mga kababaihan dyan, sabi ni Morales, kapag daw kayo ay gumamit ng pregnancy test, kailangan daw ang magko-confirm na ikaw ay buntis ay isang chemist. Yung sana yung ko kanina, Your Honor, yung tinanong niyo ako doon pinatawag ako doon sa Malacanang noong Ikot-ikot? July. Nakuha ko Doon sa naman yung... Lesio. Ito, Your Honor. Sige. Matapos ko ilantad sa publiko ang mga nangyayaring katiwalian sa PIDEA, nagulat na lamang ako na ipinatawag ako ni Police Director Felizardo Serapio sa Malacanang as per instruction daw po ni Executive Secretary Paquito Ochoa at pinagdala ng mga dokumento na may kaugnayan sa mga natuloy, hindi natuloy at mga ongoing anti-illegal drugs operation ng aming opisina. Ngunit matapos ko makapagsagawa ng briefing na tumagal ng humigit kumulang sa 4 na oras, kaugnay ng mga hawak kong mga kaso, kabilang na mga natuloy at di natuloy ng mga anti-illegal drugs operation, ay sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay minilait lamang ng opisina nito ang mga trabahong ipresenta ko at doon ko naranasan ang harap-harapang paglapastangan sa aking pagkatao ni Executive Secretary Paquito Ochoa noong biglang dumating ito kasama na ng pagbabantang ako ay patatanggal sa trabaho at habang buhay na akong hindi makakabalik sa gobyerno. Habang pinagdidiinan ito ng mga wala namang kwenta yung mga accomplishment ay pinagmamalaki ko dahil panay gawa-gawa lamang daw ang mga ito at di ko daw ba alam na matitinong negosyante daw ang mga ito at campaign contributor umano ni Pinoy.
Sa aking pagkakaalam, mukhang tanging ako lang ang kaisa-isang ahente ng PIDEA ang naipatawag sa Malacanang. Nagtataka din ako noong pangapanahong iyon kung hindi ang mismong director ng aming opisina o mismong PIDEA Director General ang kanyang ipinatawag, kundi ako at ang nag-iisang ako. Hindi ko Wow, edi ikaw maintindihan na. kung bakit tila masyadong napakalaking problema ako sa kanila at tila masyado po ako napag-iinitan sa pamagitan ng mga pinuno ng PIDEA. At sa katunayan, kahit wala na po ako sa naturang ahensya, ay Kriminal ka nagawa kasi. pa ng mga ito na ako ay taniman ng samut-saring kaso na sobrang naglukmok sa akin at sa aking pamilya. Ngayon ko lamang napagtanto na kaya pala ang asawa pala ng isa sa mga naging subject sana ng anti-illegal drugs operation namin noon na si Politician Bongbong Marcos ay kapater po sa Marcos Ochoa Serapio Tan, Law Office ni Executive Secretary Paquito Ochoa na si ngayon First Lady Luisa Araneta Marcos. Luisa? Yun po, yun yung Hindi mo alam naging pangalan? ano ko. Sabi ko kaya pala ako pinag-iinitan ng mga ito. Dahil magkakakonekta pala itong mga to. Your Honor. So inuulit lang niya yung mga yung mga tinuro sa kanya ng SMNI, mga tinuro sa kanya ng Maharloka. Oh. Ay nako. Pero wait lang. Sabi kasi niya pinag-iinitan daw siya, 'di ba? Sabi daw niya pinag-initan lang daw siya at siya ay tinanggal dahil pinag-initan lang daw siya. Wait lang. Puntahan natin desisyon ng Supreme Court. Kaya siya tinanggal, mga kotsero, ay dahil sa buy-bust operation sa Pampanga kung saan siya ay nagsinungaling. Sinabi niya sa korte sa isang tawag dito, sa kanyang sworn statement na siya daw ay nag-conduct ng legitimate buy-bust. Parang ganon. Pero ang ending, nung siya ay nagte-testimonya na sa korte, sinabi niya, siya daw ay, tawag dito, pinagplant ng evidence ng kanyang boss na si Kakdak. Yun. Yun yung dahilan ba't siya natanggal. Yun, ayan. Ito, it will be recalled that on May 3, 2010, Morales together with other PIDEA agents conducted a buy-bust operation na similar the popular fast food chain in San Fernando, Pampanga that led to the arrest of 2 Chinese nationals and the seizure of 200 grams of methamphetamine. The following day, Morales and the arresting officer executed an affidavit stating the details of the anti-drug operation. However, more than 2 years later, Morales was supposed to be cross-examined by the defense, but instead, he was presented as witness for the accused and in open court recanted his testimony and stated that there was no buy-bust operation and that the evidence against the accused was fabricated and planted. So yun. Kaya siya kinasuhan ng PIDEA. Nag-perjure siya. Nag-commit siya ng perjury. Kaya siya natanggal, mga kotsero. Hindi dahil sa sinasabi niya na nagkaroon na siya ay pinag-initan dahil sa Ochoa. Hindi ho yun ang totoong kwento dyan. Ang totoong kwento dyan ay nagsinungaling siya sa kanyang sworn statement at in open court recanted his own testimony. Kaya ho siya kinasuhan ng PIDEA. Tuloy natin. Sino bang hindi natin napagsalita dito? DOJ. DOJ, ma'am. Please explain to us yung mga, anyway, nasagot man ito dati, pero coming from you, I want to hear it from you. Yung mga posibleng kaso Last 7 na minutes. nakaharapin ng mga unauthorized disclosure of these classified documents. Good May afternoon. na-identify dalawang batas yun pero please elucidate us. Good afternoon, Honorable Chair. With regards to the cases that will be filed, it was already, as you mentioned, it was already disclosed in this committee. As to the position of the DOJ, particularly with the National Prosecution Service, the usual procedure is somebody should, whether the
legal enforcement agency or the private complainant will file a case in our office before we conduct any evaluation, a preliminary investigation, whether to file it in court. So as of now, we are not in the position to give an opinion as to if there is a case or not. That is all, Honorable Chair. Thank you. May sinate yung isang resource person natin dati. Graft and Corrupt Practices Act at saka yung Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. May posible silang na-violate na provisions doon. Yes, that is possible, Your Honor, but Possible. we have to gather first all the evidences, the Okay. testimonies of the witnesses, and by then, if the complainant, whether from the agency or from a private sector, has all the complete evidences to prove that the elements of the crime are present, then that is the time that they can file it with our office or with the ombudsman, wherever they wish to file their cases. Thank you. Your Honor. Meron pa kayong utang sa akin, DOJ. Yes, Your mabutit na naalala ko ngayon. Tagal ko na hiningi yung inyong DOJ opinion about doon sa perya. Masakit Perya. sa ulo yung perya na yun dahil nga sino yung taga DOJ no na hiningan natin? Hindi ba yung si Miko Clabano? Sino? Meron tayong Forward hiningan natin, matagal yung dahil yun nga tumawag na advice ko doon sa Patapos na rin naman. thank you ma'am. Anyway, sabi nga nila, sa haba-haba man daw ng prosesyon, sa simbahan din daw ang tuloy. Ang problema dito, hindi sa simbahan ang tuloy. Mukhang sa sementeryo, dumiretso. Mukhang sementeryo ang diretso nito, mga kutsero. Kaya, ewan ko lang. Ewan ko lang talaga. Ewan ko na lang. Diyos ko. Kung, si Morales, obviously, kay ano pa lang, doon pa lang kay Jinggoy Estrada, sunog na siya. Sunog na siya kay Jinggoy Estrada pa lang. Sinigundahan pa ni Cheese Escudero. Sinigundahan pa ni Grace po. Ang naniniwala lang talaga kay Morales, si Bato. Si Bato lang ang naniniwala kay Morales. At nakakalungkot, mga kotsero, na si Bato, which, alam niyo mga kotsero, tataka nga ako, bakit well, let's just charge it to politics. Politika na lang yan. Siyempre, yung principal niya is si Digong. Diba? Kaya kailangan talaga niyang idikdikin yan. Kailangan niya idikdik. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you next time. Bye. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?